Lagi bang makalat ang bahay mo? Tambak ang lambahan sa silya, tambak ang mga dining table ng papeles. Akala mo ba simpleng aesthetic issue lamang yan? Halika kayo, pag-usapan natin yan. Kadalasan, ang nakikita nating tambak na hugasin o ang damit na hindi pa natutupi, sinasabi natin sa sarili natin, bukas ko na lamang ayusin yan, pagod na ako. Pero alam nyo ba, na kahit nakaupo ka na at nagpapahinga, ang utak mo ay hindi talaga nakaka-relax. Sa mundo ng psychology, mayroon tayong tinatawag na Zeigarnik effect. Ito yung tendency ng utak natin na palaging aalalahanin ang mga unfinished tasks o yung mga bagay na hindi pa natatapos. To the point na mas naaalala natin yon kaysa mga natapos na natin. Kapag ka ang paligid ninyo ay punong-puno ng visual clutter o ng kalat, patuloy itong nagpapadala ng signal sa inyong mga utak na mayroon ka pang kinakailangan gawin. At ang resulta, hindi ka makapag-relax ng buo. Dahil parating naka-alert ang utak mo sa mga kalat na ito, nagtitrigger din ito ng low-grade na chronic stress. At kapag may stress, maglalabas din ng katawan natin, syempre, ng cortisol o stress hormone. Dito na mag-uumpisa ang domino effect ng iyong kalusugan. Kapag laging mataas ang cortisol mo araw-araw dahil lamang sa nakikita mong gulo sa bahay, nagkakaroon ito ng direktang epekto sa iyong metabolismo. Ang mataas na cortisol ay maaaring nagpapataas ng blood sugar at nag-uudyok sa iyong katawan na mag-imbak ng taba, lalo na sa bandang tiyan o sa visceral fats ninyo. Bukod pa dyan, mapapansin mo rin na madalas kang mag-crave ng mga matatamis at maalat na pagkain. Ito ay dahil naghahanap ang utak mo ng mabilisang dopamine hit o pampalubag loob para maibsan ang stress na nararamdaman mo sa iyong kapaligiran. Isama po natin dito ang epekto ng kalidad ng inyong pagtulog. Kung ang mismong kwarto ninyo ay ginawa na ninyong bodega, mahihirapan po ang utak ninyo na i-associate ang kama sa paghiga at sa pahinga. Ang magulong paligid ay nagdudulot ng magulong pag-iisip, kaya hirap kang pumasok sa deep sleep stage. Pagising mo sa umaga, maaaring ang pakiramdam mo ay pagod ka pa rin. Kaya lalo kang tatamarin na maglinis and the vicious cycle goes on and on and on na walang katapusan. Ngayon, hindi mo naman kinakailangan maging extreme minimalist para maging healthy. Ang kinakailangan mo lamang ay functional tidiness o yung maayos na sistema. Simulan mo sa maliliit na hakbang. Imbis na isipin mong kinakailangan mong linisin ang buong bahay sa isang araw, mag-focus ka lamang sa isang maliit na area. Halimbawa, ang iyong bedside table o ang ibabaw ng dining table. Kapag ka naayos na ang mga maliliit na espasyo, nagbibigay ito ng sense of accomplishment. Ang paglilinis ng bahay ay hindi lamang po tungkol sa pagiging malinis sa paningin ng ibang tao. Ito ay isang pamamaraan ng pangangalaga ng inyong mental health at ng inyong metabolic health kasi nga related dito. Kapag ka malinis at maliwalas ang paligid, mas madaling huminga, mas madaling matulog at mas madaling gumawa ng tamang desisyon para sa inyong mga katawan. At yun, sana po may natutunan kayo. Kung meron man, pakishare sa inyong mga kaibigan, baka sakaling mas marami pa tayong matulungan. See you ulit next episode. Ingat!